Ang sabi mo, ngayon ka pa nagsisi. Gusto mo pang sapilitang mabuhay ulit. Pero hindi pumayag si Yan Wang doon. Pero ang lahat ng paghahanda mo para sa muling pagkabuhay, tapos na. Ayokong sayangin ang pagkakataon, gusto kong pumili ng maswerteng tadhana ng pabigla-bigla. Kaya ako na lang ang biglang kinuha mo rito. Ang espiritong enerhiya na kailangan ng selyo ng paglamon sa langit. Ay handa na lahat. Handa na ang lahat. Kulang na lang ang muling pagsilang. Pero itong matandang si Yan Wang, hindi pa raw ako. Binigyan ng pagkakataong magsisi. Tingnan mo nga ang itsura mo. Ito ang selyo ng paglamon sa langit. Hindi kung ano-anong masasamang paraan o landas to. Pabor lang to na ibinibigay ko sa'yo. Para hindi ka mamatay ng tahimik at walang kaparas. Salamat sa'yo. Pero ang saya ko sana roon. Bakit mo ako dinala dito ng ganito? Sa gubat na walang cellphone at walang alam na anuman. Bilisan mo at ibalik mo ako. Alam mo bang halos gumapang ako para lang mahanap ka? Sino ba ang nagsulat ng death registry na to? Ang pangit ng sulat, parang magkakahiwalay ang mga letra. Nakakahiya naman. Pwede mo ba akong ibalik ngayon? Hindi na maibabalik. Binura na ang pangalan mo. Ituring mo na lang na experience sa buhay mong cultivator. At ito pa, ang bag na dala mo noon sa likod. Siguro may mahalagang bagay yan na ibibigay sa'yo. Tinawag ako ni Mang Po para magpa-abort, tapos babalik na ako. Ha? Nasaan ang cellphone ko? Ang sama mo, ibalik mo ang cellphone ko. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Wala rin naman dito. Sakto, may lupa. Subukan nating makita kung tutubo. Hoy, lupain. Mga tagalupa lang kayong lahat sa mundo ng pagsasanay. Pwede bang makakita ako? Pagtubo ng binhi at biglang pamumulaklak at pamumunga. Pangkaraniwan lang naman akong mortal na katawan. Hindi naman pwedeng magutom ako hanggang mamatay, di ba? Sa wakas, nahanap din kita. Ikaw na bata ka, iiwan ka lang ng isang pirasong papel at tatakbo ka na. Gets mo na ba? Matagal na kitang hinahanap kung saan-saan. Sige na, bumalik muna tayo. Hindi ako ang taong kilala mo. Nagpa-abort siya. Kinuha niya ako rito na parang basang sisiw. Sinabi niya sa akin, hindi na ako makababalik. Hayaan mo akong mabuhay para sa kanya rito. Nagawa mo siyang ilagay sa sobrang delikadong sitwasyon. Bilisan mo at sumama ka sa akin. Hindi siya pwedeng umalis dito. Kapag umalis siya sa maise, matutunton siya ng langit na batas. Agad siyang papatayin. Magkakahiwa-hiwalay ang kaluluwa at espiritu niya. Kaya ba siyang hayaang makatapak man lang sa labas ng silid, kuya? Hindi ba dapat ang babaeng walang alam ay manatili na lang dito? Dito mismo ay maise. CJ. Tama ang sinabi ni King Xiao Zhangmen. Talagang hindi siya pwedeng umalis sa maise. Alam kong naaawa ka sa bata. Pero kapag lumabas siya, siguradong mamamatay siya. Ayos lang ako rito. Hindi na ako lalabas. Kailangan mo munang magtiis para sa kanya. Magagamit mo lahat ng gamit dito. Madadalaw kita madalas. Ikaw na lang muna ang mag-alaga ng mabuti sa sarili mo, ha? May kuting pa rito. Sumama ka na lang sa akin mula ngayon. Tawagin mo na lang akong Xiao Hua, okay ba? Napakakapal ng espiritong enerhiya ng taong ito. Ang sarap sa pakiramdam. Tamang-tama, pwede nitong gamutin ang mga sugat ng amo mo. Putang nakidlat. Nangahas pang umatake ng palihim. Lene. Kaunting kidlat lang pala. Kinikiliti lang ako niyan. Kung may lakas ka, hatiin mo ako at patayin. May ipinagmamalaki ka ha? Lene. Pahapdi lang. Ang 18 antas na kidlat na tribulation sa mga alamat. Wala rin namang kinahihinatnan. Miyaw. Munting kidlat lang. Maghintay ka lang na makabawi ako. Gagawin kong abo ang buong ulap ng tribulation na yan.
Yung natira sa susunod na gamit na. Kailangang maghanap agad ng water source. Hindi masama. Ganito kalaki ang isang punong namumunga. Talagang iba ang mundo ng mga cultivator. Mataas talaga ang efficiency. Sa'yo galing ito. Ito ang lupang patay sa maise. Nidamo nga walang tumutubo. Di rin namin alam kung makakain ba ang prutas na tumubo rito. Kakain ka ba? Ano ito? Isa lang karaniwang prutas sa mortal na mundo. Wala itong saysay sa amin. Mga mansanas. Hindi pa ba kayo nakakakita? Ano ang mansanas? Walang kwentang bagay. Hindi ako kakain. Baka lalo lang akong masama ang tiyan. Pwede bang pakainin mo ako ng isa, Binibini? Pwede. Puno naman. Nabutas ko na. Binibini. Gusto ko rin kainin ang mansanas na to. Ako rin, ako rin, ako rin, ako rin. Ako rin. Yehey. Binibini ba ako dahil sa ingay? Ito ang hangganan ng maise. Lahat ng tumutubo sa maise ay kay Mazun. Ako na ang kukuha sa punong ito para kay Mazun. Huwag mo na lang akong idamay sa gulo mo sa labas. Isasaksak na lang kita sa malawak na kalaliman mamaya. Kung gayon, kunin mo na. Tutal pwede pa namang magtanim ulit. May punto ka rin. Ikaw na ang maghukay ng puno. Dalhin mo sa magong. Lanan. Bumangga lang ako. Wala naman akong ginawa. Ikaw ang gumalaw ng kamay at paa. Ay naku, sir, sabi ko na po sa inyo. Kung di maayos ang mata mo, magpatingin ka. Niyayakap ko lang ang pusa at nakatayo rito. Wala naman akong agawan. Itong basurang paso na to, ipinasuot sa ulo ko. Bakit naman nalanta ang punong to? Sigurado akong ikaw ang may kagagawan. Kung di mo buhayin agad ang puno, huwag kang mangarap makaalis. Dakilang nakatatanda. Ang babaeng ito ay espesyal kong inatasan dito para magtanim ng espiritual na prutas. Bawal mo siyang gambalain. Mazun. Ano iyon? Kasalukuyan akong nagkukulong para lusutin ang 18 antas na yugto. Dakilang nakatatanda. Kung aaktuhin mo ang karahasan habang ako'y nakasara ang pinto. Hindi kita palalampasin. Mali ako ang may kasalanan. Ang tigang na lugar na ito ay sakop ng Shenxi River. Walang sinumang kasapi ng maklan ang pinapayagang. Pumasok ng walang pahintulot, lalaparin. Hindi ba't ang punong ito ay nakatali sa 3 patong na selyo? Binibini. Tignan mo, napakalaki ng mundong ito. Hindi ko naman masisiksik ang sarili ko para lang sumingit. Matutulungan kita. Basta ibigay mo lang ulit sa akin ang prutas na yon. May kakaibang bisa ang prutas na ito para sa atin. Hindi rin natin alam kung makakabalik pa tayo. Kung kailangan nating manirahan dito. Hindi pwedeng 2 o 3 puno lang ang itanim. Kung kailangan, tawagin mo lang ako. Makakatulong din ako kay Binibini sa mga gawain. Pwede, hahanap ako ng mga tutulong sa inyo. Pero ngayon kailangan ko munang humanap ng matitirhan. Wala talagang bahay dito noon. Narito ka rin agad. Talaga. Gusto ko ng isang kahon ng gintong ingot. Ayos, ayos. Naku, ang kubong ito ang pinagtataguan ng aking kataas-taasang katawan noong ako ay naka-lock in. Lugar itong pwedeng tirhan. Matagal na itong nasa loob ng aking kamalayan. Kung hindi lang kita kinakaawaan. Kung hindi dahil sa sapat ang iyong espiritual na lakas. Hindi mo man lang mahahawakan ang pinto niya. Umuwi muna kayo. Bukas na lang kayo tumulong sa akin sa bukid. Ang kapalit ay isang mansanas. Maaga tayong pupunta bukas.
Gusto mo rin bang kumain? Makakatulong yan sa'yo. Sige, kumain ka pa. Pumasok ako at tiningnan. Ang babaeng iyon, napakalakas ng espiritual na aura. Siya ang taong hinahanap natin. Patuloy lang sa pagbantay. Maghanap ng paraan para mapaihaw siya. Naintindihan. Meow. Ang prutas na ito. Halos naayos na ang thunder tribulation sa katawan ko. Tara, magtrabaho tayo. Napaka-aktibo ninyo rin. Ganito. Kayo na ang magbungkal ng lupa. Mga bata. Ikaw ba ang sasama sa akin? Wala ng tubig. Gamitiin mo na lang ang iyo. Ihi ng kuting. Isang ihi ng kuting. Hey! Baliw ka ba? Lumayo ka sa akin. Nakatulong pa ako sa iyo kahapon. Ganito ba ang sukli mo sa utang na loob? Huwag kang tumakbo. Sinundan mo ako. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Magbigay ka naman kahit kaunti. Hindi mo ba alam kung kinulang o katapon ka? Ako pa ang maghahanap ng oras para ilibing ka. Ha? Grabe, sumusuko na ako. Huwag kang lumapit. Bawal dumumi kung saan-saan dito. Ang walang modo talaga. Multa ng 100 magic crystals. Hindi. Ito. Gusto mo pang magmatalino? Ang pinakakinainisan ko ay ang mga taong tulad mo. Para lang umiwas sa multa. Kahit ano pang kasinungalingan ay kayang sabihin. Punong leader. Parang siya ay. Huwag mong tingnan kung pugi siya at sasabihin mo na agad na maganda ang usapan niya. Ang ganitong halimaw hindi pwedeng palagpasin. Pasensya na. Hindi ko alam. Ang pinakaayaw ko ay yung huli nang ang humihingi ng tawad. Tapos multa na naman ng 100. 200 magic crystals. Walang magic crystals. Ang daming kasinungalingan ng demonyong ito. Sandali. Bakit wala kang demonic energy sa katawan mo? Hindi ka ba kabilang sa lahing demonyo? Hindi ko naman sinabi na kabilang ako sa lahing demonyo. Ano ang pakay mo sa pagpunta sa Maise? Hindi. Hindi mo pwedeng gawin ito. Parang ibinigay ata ng Marien ang punong ito sa babaeng ito. Para doon lang siya magtanim ng punong mansanas na ito. Kahapon wala ka sa Maise. Hindi ka ba sinabihan ng ibang mga demonyo? Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi mo rin ako pinagsalita. Ang tigas ng bibig mo ha. Dahil ibinigay ng Magian sa iyo ang mga ito. Sige, hindi na kita paparusahan. Sige, galingan mo. Narinig ko sa kapatid ko. May kakaibang bisa ang mga mansanas mo. May malubhang sakit ang aking ina sa bahay. Pwede mo ba akong bentahan? Ako na ang magdadala ng presyo. Huwag kang kung saan-saan tumakbo. Hindi na kita papayagang magkaluskos. Samahan mo akong maghanap ng mapagkukunan ng tubig. Talagang maisi.
Ang tubig dito ay talagang mukhang hindi pwedeng inumin. Pero kailangan ko munang humanap ng lalagyan. Salamat ha. Ano ba ang gusto mo? Paano kung ako na ang humingi ng ginto at ayaw mo namang ibigay? Babae. Ako na ang maglalabas para sa'yo. Ilagay mo lang doon. Mga binhi na ganito. Hindi dapat. May mga mutasyong binhi pa. Hindi pwedeng kainin ang punong ito dahil hindi bagay. Itong punong namumunga, huwag muna kayong gagalaw. Pagbalik ko, pipitas ako para sa inyo ng iba. Saan may klinika? Binibini, huwag kang mag-alala. Babantayan namin dito. Sa unahan lang ang daan papasok sa lungsod. Tagumpay. Nasa gitna na ng lupa ang mga pamatay na lubid. Hindi pa sapat. Kailangan pa ng mas maraming lubid. Ikinadena mo ng husto ang espiritual na enerhiya ng lupain ito. Humanap ka ng pagkakataong itapon ito sa ilang. Naintindihan ko na. Bilisan pa. Kaunti na lang ang oras natin. Mojang. Pumasok ka. Ito ang ibinigay sa akin ng Marian. Pumunta ka sa bahagi ng ilang at ibigay mo sa dalagang iyon. Pagtanimin mo siya nito. Para makahanap ka rin ng pagkakataong makapasok. Bantayan mo ang dalagang iyon sa ilang. Utos ito ng Marian. Naiintindihan. Sabi ko na nga ba? Masyadong masakit ang daldal. Magsalita ka pa ng isa pang salita. Hindi kita palalampasin ng ganun lang. Doktor, kaya mo pa bang tumingin ng sakit? Swerte mo. Ngayon, pangatlo mo na yan. Pumasok ka na. Lene. Kung hindi mo siya mahal, huwag mo nang alagaan. Huwag kang basta-basta magpakain ng kung ano-ano sa kanya. Kasalanan ko. Hindi ko siya nabantayan. Doktor. Ayos na ba siya? Ito ang bayad sa pagkonsulta. Pwede po ba ninyo itong tingnan? Pwede ka nang umalis. Sa susunod na magkalat ulit ang pusa at sumakit ang tiyan niya. Papakainin kita ng lason mismo. Hindi pa ako nakakita ng ganitong klase ng prutas. Mabango rin pala. Mukha nga itong isang napakagandang bagay. Ilang daang taon na akong hindi nakakain ng ganito kasariwang mansanas. Ikaw na pusang ito. O baka naman nakakain ka ng kung anong nakalalasong dumi. O hindi dapat na itama ang mga binhing ito na nilamon ng aray. Yung 2 tableta na kinuha ko kanina, pang-alalay lang sa buhay. Kailangan itong lubusang maalis ang lason. Kailangan mo ring tuloy-tuloy na uminom ng 4 na araw na panlahing tableta. Di ba may masasamang espiritu sa maye kahit saan? Ako ang doktor. Narinig ko na lalabas ka. Ang masamang espiritong ito. At yung nakaambang panganib sa maisu ay hindi isang antas lang. Napakabigat ng masamang espiritong ito. Kung hindi agad haharapin, maaari nitong ikasawi ang buhay. Matutulungan kita. Basta bigyan mo lang ako ulit ng ilang mansanas na gaya nung kanina. Iyan talaga ngang maliit na pusang maarte. Ang sungit mo naman.
Sana nga dyan ka nalang tuluyang maalis. Para mabuhay ka ng payapa at matagal. Mahihirapan ang kamay ko. Pagsunog lang ng insenso, tapos na agad. Isang mansanas kapalit ng isang patalim. Pag-isipan mo nga. 7 sa 7 araw. 7 espiritong prutas. Pumapayag ka ba? 7 lang na espiritong prutas. Pwede rin ang 5. 5. Hindi rin pwede ang 5. Sige na nga, ganito na lang. Kahapon narinig ko na may isang sekta mula sa mundo ng mga immortal na pumunta sa Maisi para magtanim. Alam ko, ikaw na nga yon. Bibigyan kita ng panlaban sa lason. At tutulungan pa kitang magtrabaho. Pakialam mo ba kung ano ang espiritong prutas na kinakain namin ni Zhao Zhao araw-araw? Habang nagtatrabaho, buti na lang may makakain na espiritong prutas. Sige na. Pero, wala namang masamang pero. Kung hindi ka makapagpatubo ng mansanas, bubugbugin kitang lason ka hanggang hindi ka na umabot. Tara na. Hindi na ako makapaghintay, kailangan ko ng kumilos. Ang sabi mo, kinain ng munting pusa ang prutas na ibinigay niya. Lanan. Grabe, ang laki ng karma ah. Hindi lang ito ordinaryong masamang hangin. Ito ang pasimula ng lambat ng paglamon sa espiritu. Ano ang lambat ng paglamon sa espiritu? May nagbaon ng aray root sa ilalim ng lupang ito. Sumisipsip ito ng espiritong enerhiya ng maise. Itanim mo ang pasimula. Parang sinimulan mo na ang isang himalang pormasyon. Parang sinira mo na ang lugar na ito. Pero ang itinanim ko ay sarili kong binhi. Binhi iyon ng maise. Naloko ka ng demonyo. Hindi pa ako matagal dito. Ang tanging may ginawa naman ay yung tinatawag nilang dakilang nakatatanda. Siya. Hindi ko alam. Pero ipapaalala ko lang sa'yo. Nakaandar pa rin ang lambat ng paglamon sa espiritu sa ilalim ng lupa. Kapag tinapos mo ito, lulunukin nito ang natitirang espiritong lakas. Tapos sisipsipin nito ang espiritong lakas sa katawan mo. Ang espiritong lakas sa katawan mo parang ginto para rito. Iyan ang pinakamasarap na pagkain nito. Itatayo ko ang dakilang pormasyon ng pagsamba sa espiritu. Lahat ng espiritong lakas ay ikukulong sa katawan mo. Kung magtuon ka lang sa pagsasanay, baka sakaling maabot mo pa ang pag-akyat sa langit. Mukhang may silbi pa rin ang kapangyarihan ng orihinal na katawan. Ang matandang ito, ano bang ginagawa buong araw? Kung ano-ano lang ang pinapakita. Bebe, mukhang ang hirap ka nang makaalis dito. Kailangan mo pa ba ng tulong ko? Paano mo nalaman na may problema ako? Si King Xiao ang nakapansin at nagkalat. Sabi niya bago umalis, nabasag niya rito ang isang pirasong espiritong bato. Pagkatapos, naramdaman niyang humina ang espiritong enerhiya. Kaya agad kaming nagmadaling pumunta rito. Ikaw rin, nadamay ka pa sa walang silbi kong alagad. Ikaw rin ang nadamay sa walang kwenta kong disipulo. Sisiguraduhin kong babayaran ko siya kapalit ng ginawa niya sa'yo. Sabi nila, may tunang linlang sa ilalim ng lugar na ito. Kaya mo ba itong lutasin? Mukhang hindi maganda ang ulap na yan. Narito tayo sa Maise. Pumunta tayo rito ng walang pahintulot. Kapag nalaman ito ng Marien, hindi niya palalampasin ng ganoon na lang. Asikasuhin mo na siya. Ang tusong pakana na ito. Kailangan siyang alisin. Kaya ba nating makalabas ng buhay? Hindi pa niya ito nararating. Tama ang sabi ni Guru Shen. Isa itong bagay na makakasama sa iba. Kahit magtanong pa ang Marien, hindi rin siya papansinin. CJ, wasakin natin ang aray na ito. Bilang tulong na rin sa mga tao. Nalinis na ng maayos. Pwedeng ipadala ang espiritong sandatang ito sa mensahe. Kung may anumang kagipitan ka sa susunod, tawagin mo lang ako ng diretsyo at tama na. Daramihin kita agad sa ilang minuto. Salamat sa'yo. Naku, anong klaseng salamat yan? Iniligtas mo ang buhay ng aking alagad. Kung ganoon, alagad na rin kita. Siguradong mapapabuti ko ang kondisyon mo. Ako mismo ang nagtanim nito. Tikman ninyo. Nakulong ako ng ilang dekada, pero gumaan pa rin ang pakiramdam ko. Ang prutas na ito ay may napakadalisay na espiritong enerhiya. Tingnan mo. Panahon na para bumalik ang matanda at maghanda sa pagharap sa kidlat ng tribulasyon. Makakaasa ka, guro ng sekta. Malinis na malinis ang prutas na ito.
Walang dumi o halo. Napakahalaga ng prutas na ito. Gusto kong iwi ito para matikman ng anak ko. Salamat sa hirap nyo. Kain kayo ng mansanas. Guro ng King Xiao. Narito tayo sa Maise. Hindi ito lugar na pwedeng pasukin kung sino-sino lang. Miyaw. Itatapon kita sa walang hanggang bangin. Naalala ko, sinabi kahapon ng Marian, na walang sinuman ang makakapasok dito nang walang pahintulot ko. Walang sinuman ang makakapasok. Sarado ang pagninilay ng Marian. Ngayon ay ako ang kumakatawan sa kapangyarihan ng Marian. Miyaw. Sa teritoryo ng aking Maise. Hayaan mong maglabasan ng kusa ang mga kultibador ng espiritu. Parang ipinapadyak lang ang mukha ng Marian sa lupa. Nilapastangan mo ang tiwala ng Marian. Lola. Wala naman tayong ginawa. Nakatulong pa nga tayong alisin ang masamang bagay. Paano mo pa sinusuklian ng ganyan? Ang mga bagay sa maisu ay dapat kayong ang mag-asikaso. Medyas ng dilaw na daga na bumabati sa bagong taon. Ang tigas mo rin, ni kaunting turo wala kang alam. Ayoko nang makipagpaligoy-ligoy sa'yo. Umalis ka sa Maise at kasama ka pa. Lumayas ka. Ang bunso kong mabait. Naku, ang aga mong magulo sa Maise. Guro ng King Xiao. Nagbabangayan sila sa loob. Magkakapatay tayo ng bibig kung manonood lang tayo rito. Mahal na pinuno. Hindi ba pumasok ka na sa pagninilay? Ang pagninilay ko ay hindi nangangahulugang patay na ako. Hayaan mo silang magpasikat dito. Dakilang nakakatanda, parang hindi mo rin malinaw na nauunawaan ang sarili mo. Mahal na pinuno, sina King Xiao at ang 4 na tao ay nandito at nagwawala. Parang ni hindi mo talaga kami pinapansin. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti nyo. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang ganitong nakalalasong aray lang ang dapat alisin. Bagamat nagkamali ang 4 na taong sina King Xiao sa pagpasok sa Maise nang wala sa ayos. Pero hindi mali ang ginawa sa bagay na ito. Ikaw pa nga ang nakakatanda, dakilang pinatanda. Dahil hindi mo kinikilala ang sarili mong lugar. Doon ka muna sa Wujian Ebais at mag-isip ng mabuti. Kapag malinaw na sa inyo ang lahat, saka kayo lumabas. Kagalang-galang na Marian, ako ang nagkamali. Pakiusap. Dakilang pinatanda. Pumasok ka na. Matagal ko nang alam na hindi ka marunong makiramdam. Maraming salamat sa inyong mga immortal na guro sa pagtulong sa akin na alisin ang salot ng Maise. Pero sa dulo, mga tagapagsanay pa rin kayo ng Linggi. Mas mabuting huwag na lang kayong masyadong pumunta sa Maise. Nakulong ang bata ko rito. Hindi kami mapakali. Kaya naparito kami para tingnan. Karaniwan, hindi kami basta pumapasok dito. Nasa mayay siya. Ako na ang bahala sa kanya ng maayos. Kailangan ko rin naman siyang asahan sa mga espiritual na bunga. Huwag kang mag-alala, Shen Zhao. Tagapamuno ng King Xiao. Huwag mong kalimutan ang espiritual na salamin sa kamay mo. Kapag may kailangan, hanapin mo ako. Salamat. May pakinabang sa maisu ang mga espiritual na bunga. Pero hindi sapat ang isang puno. Sobrang tagal ng kinain ng lumalamon na hanay ang desyertong lupang ito. Kailangan itong buhayin muli sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman. Kung kaya mong gawing gubat na puno ng prutas ang lugar na ito, masasagot ko ang lahat ng hiling mo. Sige, basta sapat ang mga katulong. Kaya ko iyang itanim. Hindi problema ang mga katulong. Sa Maise, may ganito ring bagay na tinatawag na mujing. Taong din ba si mujing? Nakakagulat, marunong pa silang magbigay ng pangalan. Ano pa po ang inyong tagubilin, kagalang-galang na Marian? Ikaw ang bahala sa pagtulong kay Shen Xianji sa pagtatanim ng mga mansanas. Ano mang kailangan niya, sagutin mo. Opo. Babalik na ako sa pagninilay sa loob ng silid. Sa susunod na kailanganin ka, hahanapin ka na lang ni Mujing. Grabe ang taas ng level. Isang kisap lang, nawala na siya.
Sige, simulan na natin ang trabaho. Tulungan mo akong ikalat ang mga binhi. Hayaan mo ang iba pang lahi ng demonyo na magpatuloy sa pagbubungkal ng lupa. Ilagay mo ang mga binhi sa mga butas ng lupa. Tapos tabunan mo na. Parang hindi na alagaan ang mga kamay mo ah. Lahi ako ng demonyo. Punong-puno ako ng demonyong ki. Ang mga binhing ito ay espiritual na binhi. Kapag nagtagpo sila sa akin, hindi nyo rin naman masasapantaha kung kakayanin. Kaunti lang ang mga binhing ito. Kaya hindi pwedeng aksayahin ang pagkakataon sa pagtatanim. Noong college ako, agrikultura rin ang major ko. Mas okay pa kung mano-mano na lang kaysa gumamit ng makinang pangtanim. Hindi naman sa ayaw ko. Pero pakikuha mo na lang ang mga materyales ayon sa guhit sa ibabaw. Ayos na. Pwede naman. Mas mabilis pa kaysa gamit ang kamay. Subukan mo nga kung gagana. Baka pati dugo mo pwedeng gawing pataba. Hindi ko rin alam. Unahin mo na lang ang pagtatanim. Ibigay mo sa akin ang mga binhi, tagapamuno ng King Xiao. Bakit amoy kalawang ang dugo? Saan galing at tapos na akong magtanim? Pwede na tayong magdilig. Mumu, alam mo ba kung saan may malinis na tubig? Sa pinagkukunan ng tubig. Nasa kabila lang ang madilim na ilog. Hindi man malinis ang tubig ng ilog. May paraan naman akong salain ito. Ayos na ayos. Kulang pa rin tayo sa tubig. Ngayon, bibigyan kita ng isang mansanas. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo na. Biyang tubig na perlas. Kayang linisin ang pinagmumula ng tubig. Pero sandali lang ang bisa nito. Tama na ang 1 minuto. Dati, binigyan ako ni Shen Zhao ng isang anting kulam. Tiningnan ko ito kagabi. May isang pirasong tinatawag na talisman ng paghatak ng ulap. Dapat kaya nitong tawagin ang ulap. Pahirapan muna ito. Punuin mo ng tubig. Ayos. Bukas na bukas pwede nang mamunga. Pero, hindi pwedeng basta-bastang lapitan ang puno ng bunga. Nakalimutan ko na ang bagay na ito. Pero, bakit kayang pitasin ni Mazun ang mga bunga? Magkapantay ba kami ni Mazun? Pwede ba naming makipagpaligsahan kay Mazun? Mag-isip na ako ng paraan. Nagising na ang totoong aray. Nasaan ang taong inutusan mo para magtanim ng binhi? Huwag kang magmadali. Hinihintay niya lang na huminog ang panahon. Napakaraming bunga. Kung ako lang mag-isa, kahit mapagod sa pagpitas, hindi ko rin matatapos. Ay, Diyosa ng langit. Bilisan mo at maghanap ka ng paraan. Oh. Ako na ang magpapakabit sa iyo ng ilang cultivator. Bawal pitasin ng mga lahi ng demonyo. Pwede ang mga cultivator. Ako ay isang masunurin sa batas at mabuting mamamayan, salamat. CJ. Mabuting mamamayan. Kung ganoon, mag-isip ka na lang ng paraan. Kakakuha mo lang sa akin ng litrato. Pagkatapos mo akong mabangga. Nadumihan mo pa ang aking espiritong enerhiya. May isa pa kaming hindi napansin. Ang mga bunga na ibinigay mo sa amin ay hindi ba magiging abo? Nasa iyo ang susi. Mojang. Halika rito sandali. Hawakan mo ito.
Ilabas mo ang kamay mo. Pitasin ang puno. Ayos na. Pupunta na ako ngayon para gumawa ng maramihan ng mga guwantes. Lahat pumasok na sa aray at pitas ng bunga. Tiisin nyo lang. Kayo na ang pumili niyan. Mga espiritong bunga. Hindi na talaga kaya. Magpahinga kayong mabuti ngayong gabi. Bukas, tuloy ang kayod. Sino iyan at nasaan? Ha? Mo Tongling. Ikaw pala. Mataas ang kalidad ng sundalong nangangalaga sa kapaligiran. Mujing, alam mo ba ang kahalagahan ng mga mahalagang bagay? Ang bastos mo talaga. Nakikilala mo pa rin ako. Narinig kong ginawa mong gubat ang ilang kaparangan kaya dumaan ako para tingnan. Sadyang tiningnan ko. Salamat sa sobrang pag-aalala mo sa akin. Tikman mo nga ang mga espiritong bunga mo. Lumilipad na ang lungsod sa langit. Hindi ko pa natitikman. 100 pirasong mahika. 200 pirasong kristal ng mahika. Itim na tindahan. Sasabihin ko ito sa bansang Mi. Huwag ka nang magpanggap pa, ano ba talaga ang pakay mo? Talagang gusto kong matikman. Noong huli, kinuha ni Lauer ang mga bunga mo. At nailigtas ang kanyang ina na nasa bingit ng kamatayan. May mga lumang sugat din ang katawan ko. Gusto kong tingnan kung pwede rin itong makapagligtas. Kahit hindi ibenta, ayos lang. Pwede rin kitang tulungan sa trabaho. Ang dami mong puno. Siguradong kailangan mo ng katulong. Malakas ako. CJ. Kung ganoon, maaga kang pumunta bukas para tumulong. Halika, pumila kayo at isuot na ang guwantes. Tapos, pumitas ng mga prutas. Xiao Hua, ikaw na ang maglipat ng mga prutas. Ilabas mo sa kaliwa ang mga berdeng prutas. Ilagay sa kanan ang mga hinog. Hiwalay na ilagay sa isang tabi ang may bitak na balat. Yung mga natitira, itabi nyo at kayo na ang kumain. Huwag nang mag-iwan ng bakas. Alin dito ang may bitak na balat? Yung may mahahabang bitak ang balat. Ay! Ngayong hapon, wala pang 3 banig ng prutas ang naani ko. May mabilis ba kayong paraan? Isipin ko nga. Anak. Noong huli, binigay mo sa amin ang prutas na yon. Sakto ang epekto noon. Gusto ko lang itanong. Pwede ba kaming ibenta mo ng kaunti? Napakarami niyong prutas, hindi rin naman namin mauubos. Kung maibibenta mo sa mundo ng mga kultibador, di hindi ba ako magiging fruit seller na kinakaladkad ang kita sa magkabilang kanto? Ang yaman na ito, hindi pwedeng basta-basta lang na gumulong dito. Kakapitas ko lang, sumabog na agad. Dapat bumili ka na lang ng loto sa swerte mong yan. Ano na naman, anak? May pumipigil ba sa'yo na may kung anong problema ulit? Guro. Dito na naman may lumitaw na kakaibang pormasyon kagaya noong nakaraan. Pwede mo ba itong wasakin? Malapit nang mamatay lahat ng prutas ko. Una, sirain mo muna ang ilang sagradong panatang ibinigay ko sa iyo noon. Ang sagradong panata ay may dalang espiritong lakas. Pwedeng pansamantalang mapunan ang espiritong enerhiya ng mga spiritual na prutas. Bakit parang mas mabilis matuyo siguro? Hindi dapat ganito. Sapat lang ang espiritong lakas para sa selyo ng paglamon sa langit, kaya huwag kang mag-alala. Aalis na ako agad. Maga. Napakatiyempo ng pagdating mo. Muli na namang may lumitaw na pormasyon sa lugar na ito. Kaya mo ba itong ayusin? Malapit nang malanta ang mga prutas. Huwag kang magmadali. Huwag kang ma-stress. Kaya kong ayusin. Naayos na. Ang dami nang namatay sa mga prutas ko. Kaya mo bang pabangunin muli ang puno ng prutas? Nga.
Masyadong malaki ang gubat. Hindi ko na kayang ibalik. Hindi ba may panghila ka ng ulap? Patakan mo ng isang patak ng dugo si Wuyon. Tapos, hayaan mo itong sumipsip ng ulan sa tubig ng buong mundong ito. Naitapon ko na sa hukay ang lahat ng sagradong panata. Ang tawag dito ay Woksu. Mula ngayon, siya na ang bahala sa pagdidilig sa iyo. Kapag nagamit na, hayaan mo lang itong bumalik sa langit. Naabala kita. Kumain ka ng mansanas. Ay, ayos lang yan, anak. Kakatulog pa lang ng pinuno ng King Xiao, hindi na niya alam. Ano bang hangin ang sumalubong sa akin kanina? Kaya ko lang siya naresolba. Ayos lang, ayos lang. Nalutas na si Mazun. Nagpakahirap kang dumayo rito. Bakit mo sinasabi ang mga yan? Dapat ay naitapon mo na lahat kanina. Ginawa kong pananggalang. Pero ikaw, hindi pa rin naalis ang nakakayamot na problemang iyan. Sinuri ko na sa libro. Ang selyo ng paglamon sa langit ay isang malaking pormasyon na magkakapatong at paikot-ikot na mga hanay. Ngayon, nabuksan mo pa lang ang panlabas na hanay. Ni hindi mo nagalaw ang gitnang mata ng pormasyon. Kapag may naglagay lang ng anino sa ibaba nito, muling ma-activate ang pormasyon. Nasaan ang sentrong mata ng pormasyon? Sa palasyo ng mga demonyo. Ang palasyo ng mga demonyo ang tirahan ng kagalang-galang na Marine. Paano magkakaroon ng ganitong pormasyon? Ang bibig mo ay parang kulay dilaw na ibon. Hoy, ikaw na bata ka. Matagal na akong nabubuhay ng ganito katagal. Hindi naman siguro ako kailangan pang pagsabihan. Pabayaan mo na sila. Gusto mo bang makipag-usap sa Mazun? Pumayag ang Mazun. Kailan pa ba yon? Bakit hindi ko siya nakita? Hindi kayang tumbasan niyong lahat ang ugnayan ko kay Mazun. Mas mabuting umalis na tayo agad. Meow. Aray. Umalis na. Ano na naman? Nakalimutan kong bulag pala ako. Nasa pangunahing mata ng aray ang templo sa Mapalasyo. Pero nasaan ba ang bulwagan? Hindi naman sa bahay ko ang Mapalasyo. Paano ko naman malalaman ang lahat? Swerte nga at naabutan pa natin ang pagkakataon. Mukhang makukuha pa natin ang Mazun na ito. Immortal Master. Alam mo ba kung nasaan ang pangunahing bulwagan ng Mapalasyo? Awo. Nagsanay ako sa landas ng kultibasyon ng napakaraming taon. Pero hindi pa ako nakapunta sa ganitong lugar. Alam ni Xiao Hua. Sasabihin ko sana, bakit ba kailangan nyo pang sumunod sa amin? Napakabait mo naman, maliit na pusa. Talagang hinahangaan kita. Ako pa mismo ang maggagabay sa inyo. Pinaikot ko pa ang sarili kong bahay sa pagsabog. Nasaan ang aray na mata? Hindi naman pwedeng buong bulwagan ang pasabugin, di ba? Nasaan? Baliw ka na ba? Kapag nalaman ng Mazun na pinasabog mo ang kanyang trono, hindi kanya palalampasin. Pumayag ang Mazun. Siya yon. Umatras kayo. Baka mapasama pa kayo. Hindi maganda, guguho na rito. Ako na ang pupunta roon at tatalon. Dakilang matanda, hindi ba sinabi niyo sa akin na ang binhin iyon ay mas maganda kaysa sa binhi ni na Shen Xianghe at He? Bakit yung itinanim ko sa gubat, halos lahat mamatay na? At napakasiksik pa ng espiritual na enerhiya ng bungang ito. Hindi na natin kailangang gumastos pa para palitan ito. Kapag namatay lang ang binhi niya, saka ka makakapagtanim ng mas magagandang bungang espiritual. Doon lang mapapansin ka ng Mazun. At saka ka makakahalili sa pwesto ng Mazun. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Nga, pero may tulong naman ang Mazun sa kanya. Wala akong magagawa para magtagumpay.
May isang maliit na bulaklak sa tapat ng bahay niya. Mag-isip ka ng paraan para makuha ang dugo ni Shensehe. At ibuhos mo sa ibabaw ng pulang bulaklak. Sa ganitong paraan, kahit si Mazun ay wala ring magagawa. May isa pang pabangis na espiritong pinong pulbos. Ilagay mo sa gubat ni Shensehe. Makakatulong iyon sa'yo. Sige, mag-isip ako ng paraan. Napaloko ka. Ayos, nalutas na. Aalis na ako ngayon. Baka makita pa ako ng batang iyon ng Mazun at magreklamo na naman. Maraming salamat. Sa pagkakataong ito, ikaw ang nagpakita ng todo lakas. Ang mga bungang ito na ibinigay sa iyo ay makakatulong na maibalik ang iyong espiritual na lakas. Paano ka nagkaroon ng ganyang bulaklak? Ibinigay sa akin yon ng elder ng King Xiao. Sabi niya, paborito raw ito ng anak niya. Malapit na raw ang kaarawan ng anak niya. Gusto niyang mapasaya ito. Pero matagal nang patay ang anak niya, ilang daang taon na. Huwag kang mag-alala. Mula nang mawala ang anak niya. Parang nabaliw na siya. Ituring mo na lang na alaala mo iyon para sa kanya. Hindi ko inakalang si Elder King Xiao ay ganito rin kahabag-habag. Sige na, tama na ang usap. Alis na tayo. Dito na muna tayo ngayon. Bukas na ulit tayo kikilos. Kagalang-galang na Mazun. Tungkol ito sa mga pormasyon. Naiulat na ng nasasakupan. Ang pormasyon ng Thonling ay itinayo mismo ng dakilang tagapagtanggol. Bago pa kayo dumaan sa paghubad ng loob. Ang magkakaugnay na pormasyon ay tuluyang kakain sa buong Maise. Sa madaling panahon, sasamsamin nito ang lahat ng sigla ng mga tao sa Maise. Matagal na siyang nasa posisyong ito. Matagal na siyang hindi kontento. Pagkabagsak ni Shen Zhao sa gitnang pormasyon. Kasunod na bumagsak din ang iba pang mga pormasyon. Pero napansin ng nasasakupan na sa ilalim ng pormasyon ng paglunok. Ang nasasakupan ay tanga. Hindi ko makilala. Iginuhit ko na ito. Ile, ang pormasyon ng paglunok ng langit. Iyan ang tunay niyang pakay. Hindi maliit ang gana ng dakilang tagapagtanggol. Isang maisulang. Hindi pa siya nasisiyahan doon. Hindi ba bawal na aral ang pormasyon ng paglunok ng langit? Pinapansin pa niya ang bawal na aral. Hindi pagsakop sa espiritong mundo ang pakay ng dakilang tagapagtanggol. Gusto niyang ubusin ang lahat ng espiritual na enerhiya ng Demon Jade at ng espiritong mundo. Kapag nagsimula na ang pormasyon ng paglunok ng langit. Ang hadlang ng espiritual na enerhiya sa pagitan ng tatlong mundo ay tuluyang guguho. Lahat ng mga kultibador ay malalantad sa kabuluhan. Gusto niyang wasakin ang mundong bagong likha ng tatlong mundo mismo. Pero ang dakilang tagapagtanggol na ito, iiwan na lang ba siya? May kasama siya. Gagamitin niya ito para ilabas ang mga kasama. Bakit may napakalakas na espiritual na enerhiya sa katawan na ito? At may kakayahan pang bumuhay mula sa kamatayan. Ang bulaklak na ito, mukhang ordinaryo lang. Sino ang mag-aakalang may ganito pala itong silbi? Master Shen, pakiusap, sabihin mo sa Sect Master ng King Xiao. Ang pinatubo ko na mulaklak na. Ang gusto ko, sasabihin ko na agad sa kanya ngayon. Maraming salamat. Mamaya, bibigyan ko pa ang lahat ng mas maraming espiritual na prutas. Makakabawi ito ng lakas ng katawan. Anong tunog iyon? Hindi ba nasira na ang pormasyon? Bakit mayroon pa? Hindi ba ito ang mata ng pormasyon? Ito ay esensya ng patay na enerhiya. 10 beses ang dating konsentrasyon. May sinadyang naglagay nito. Sobra na talaga ang pang-aapi. Mujing, magsiyasat ka isa-isa. Alamin mo kung sino ang may gawa nito.
Natakot sa patay na enerhiya ang mga espiritual na halaman. Pero ano ba ang kinatatakutan ng patay na enerhiya? Sa totoo lang, magkaiba at magkasalungat ang espiritual na enerhiya at patay na enerhiya. Karaniwan, kapag mahina ang isa, mas lumalakas ang kabila. Kapag mas malakas ang kabila, mas mahina ang una. Kung gayon, susukatin ko ito. Huwag mong sabihin na mamamatay ka. Malalaman lang kapag sinubukan. Palaging niyong sinasabi na malakas ang aking espiritual na lakas. At lagi na lang ako umaasa sa inyo para ayusin ang problema. Gusto ko ring ako mismo ang lumutas minsan. Ito ang talisman ng pagtitipon ng espiritu na ibinigay sa akin ni Master Shen. Sana may silbi ito. Ano ito? Lumabas mismo sa puso ko ang bagay na ito. Anong klaseng binhi ba ito? Ito ang pinakadalisay na espiritu ng puno. Kayang kontrolin ang lahat ng halaman sa mundo. Hindi ito galing sa katawan na ito, kundi kay Shen Saihe. Nadala ng kaluluwang ito mula sa ibang mundo. Sino ba talaga siya? Buti na lang at matibay ang swerte mo, King Xiao. Anak, halos mamulaklak na ang mga punla na itinanim mo. Kailan ka ba babalik para kunin yan? Aba, malapit na ang kaarawan ng anak ko. Iwan muna natin sa kanya at alagaan niya ng ilang araw. Ay, ang tagal na rin ito. Dapat mo nang pag-isipang magbago at bumangon, ha? Hindi ko kaya. Ako na ba ang susunod na gagalaw? Nakumpirma na ang kanyang pagkatao. May silbi. Ang spirit fruit na ito, ako ang gumawa. Pwede nitong pataasin ang antas mo sa maikling panahon. Pati higit pa sa 18 antas. Bagong mundo. Sinabi mo na hayaan mo akong maging punong tagapamahala. Basta nagawa mo ang dapat mong gawin. Sa iba, hindi kita pababayaan. Kahit gintong mansanas pa rin. Mas mataas na ang level. Kumusta ka? Nahihilo ang utak ko. Matutulog lang ako. Sabi ko na nga, wala akong kinalaman dyan. Hindi ako. Ginoo. Mojang. Noong bata ka pa, lagi ka nang sumasama sa akin. Palagi akong sa inyo umaasa. Pero sobrang nadidismaya na ako sa inyo ngayon. Ginoo, sandali lang na matalik na baliw na pagkalito lang ito sa subordinate mo. Nilinlang ng dakilang matanda. Sinabi niya sa akin na may maipapatubo akong spirit fruit na mas maganda pa kaysa mansanas. Gusto ko lang kayong tulungan. Pwede po bang bigyan niyo ulit ako ng pagkakataon? Hindi ba nahulog na siya sa walang hanggang bangin? Paano mo pa siya nakokontak? Ginoo, lasing ka na sa pagsasanay. Hindi niya alam na matagal ng teritoryo ng dakilang matanda ang walang hanggang bangin. Nabawi na niya lahat ng mga halimaw sa ilalim. Diyos ng demonyo, matagal na namin hinihintay ang araw na ito. Binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi ko kailangan na bigyan mo ako ng pagkakataon. Ako ang dapat na maging Demon Lord na ito. Ikaw na lang ang mangarap. Yan Fi. Hindi ka nakalaban ko. Nakawala ka na. Hahaha, tama. Ngayon, ang matandang ito ay nasa ika-19 na antas na. Ngayon ako naman. Nasaan ang tao? Naigawa mo akong patibong. Nagkakagulo na sa itaas. Tumakbo ka na. Sino ang nagpaulan ng suntok? Ang Demon Lord at ang dakilang matanda. Hindi alam ng dakilang matanda kung ano ang ginawa niya. Malaki ang itinaas ng antas.
Labanan nila ang Demon Lord, walang pataas pababa. Takbo na tayo. Baka madamay pa ang mga inosente. Tara na, bilisan mo. Pag-aaway ng mga Diyos. Isa lang akong mortal, hindi ko kaya to. Isama mo si Xiaohua. Nag-aaway na rin kayong dalawa. Delikado sa labas. Pumasok ka na at magtago. Hindi ka ba pupunta at tutulungan ang inyong Ginoo? Kaya pa siyang labanan ng Ginoo. Kailangan kong bantayan ang traidor na ito. Sinong tinawag mong traidor? Ginawa ko lang lahat para sa inyo, Ginoo. Para sa Maye. Ang kapal mo. Ginoo. Tuloy tayo sa takbo. Sandali, hahanapin ko si Xiaohua. Wala na si Xiaohua. Xiaohua. Huwag kang magtago. Lumabas ka. Isasama kita. Saan ka na tumakbo? Hindi na makakatulong sa inyo sina Shen Sihe at wala nang iba. Taglay mo ang napakalaking espiritong lakas. Liligisin kita at gagawin kang elixir. At magiging susi sa paglikha ko ng bagong mundo. Nanaginip ka lang. Hindi ako kailanman nanaginip. Mahilig akong magpadal sa iba para mangarap. Diyos ng demonyo. Mga tauhan. Dito na kita bibigyan ng isang mabilisang wakas. Si Wuxi ang magdadala sa iyo sa ligtas na lugar. Para sa iyo. Puntahan mo siya at pasabugin. Ikaw na ang bahala sa depensa mo. Pinapansin ba ninyo ako o hindi? Walang bibirit, walang tatakbo. Kagalang-galang na Marian. Wala akong magawa. Isa na lang, baka kalahating oras. Bilisan mong isama si Shen Giniang at umalis. Kagalang-galang na Marian, kaya ko ring tumagal. Pasok ba ito bilang dagdag na ganti sa kabutihan? Nakakaantig naman. Talagang nakakaiyak na pag-ibig. Sige, ihahagis ko kayong lahat sa pugon ng elixir. Sobra ang taas ng lakas ni Mujing sa akin. Kailangan may ibayad na buhay para makaligtas ang isa. Gagamitin ko ang pinagmulan kong lakas. Dalhin niyo siya at tumakas agad at huwag nang mag-iwan ng bakas. Mas lalalim pa ito. Hindi pwedeng magtagumpay siya. Hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon. Di mamatay ka. Hahaha, akala mo ba wala nang natirang alas ang asawa mo? Hanggat hindi niyo nahahanap ang aray na iniwan ng asawa mo. Hindi mamamatay ang asawa mo. Naku, ako na. Good Spirit. Tulungan mo akong basagin ang sagabal. Ang sarap dito. Hindi ako marunong lumipad. Kung hindi, sasabay na rin ako. Kung walang nangyari, unahin mong protektahan ang sarili mo. Saan na tumakbo si Xiaohua? Napakalakas ng ingay. Huwag kang mawala. Hindi ko rin siya nakita. Baka lumabas siya para hanapin ang inang pusa. Sinasabi ko sa'yo. Dapat mas maaga mo siyang niloko. Dapat mabuti ang trato mo rito. Masyado pa itong maliit. Una mo na akong tulungang hanapin ang pusa. Sabi ng nakatatandang guro kanina, may natitira pa raw siyang aray. Nangangamba akong maulit ang pagguho nito. Dati niyang tunay na lupain ang bundok ng pagkawasak. Para lang makasiguro. Pupunta muna ako at titingnan. Ang gubat mo. Kailangang ayusin. Pwede mong ipatulong kay Mujing.
Gusto kong itanong kung gusto mo bang kumain ng prutas para may lakas ka. Ha? Kapag gumalaw ka pa, tatagayin kita. Tigilan mo ang pag-alulong, pwede bang magpakalalaki ka naman? Ako ang pinakamagandang nilalang sa maise. Dapat marunong kang magpahalaga sa ganda at kabutihan. Kain ka muna nito para makabawi ka. Pupunta ako ngayon para hanapin ang pusa ko. Saan na nagpunta? Baka ikamatay ko na to sa kaba. Huwag ka nang magpagala-gala. Kapag nagwala ka ulit, pagbubuhulin kita. Sige na, sige na. Biro lang kita. Ngayong gabi, alagaan nyo ang mga sugat. Basta gumaling kayo. Mga mansanas. Kaninong kaya, kaninong kaya. Pero bukas magsisimula na ang pagkukumpuni. Sige, pero kailangan ko munang ikulong ang taksil na ito. Hindi ako taksil. Nalinlang lang ako. Isinasakripisyo ko na ang aking pagsisikap. Hindi pa siya nagsasalita ng patawad, kagalang-galang na Marian. Sige na. Iwanan na muna natin ito. Shen Ginyang, ako. Hindi naman kailangan magmadali. Kailangan ko munang pumunta sa bundok ng pagkawasak. Ang mangir na mag-isang nag-iisa. Natakot akong baka hindi pa gumagaling ang sugat niya. Pero hindi ka naman marunong ng mahika. Ako na ang pansamantalang magbabantay. Bigyan mo siya ng mansanas. Kung hindi talaga kaya, matutulungan ko pa siyang magbato ng mga bato. Kaso, ang dami ng mansanas. Hindi madaling dalhin ang mga ito. Pigain na lang natin at gawing juice. Puro katas at sustansya ang malalabas. Matandang mo, gusto ko ng juicer. Ano naman iyan? Gamitin mo ang espiritual mong kapangyarihan para durugin ang mga mansanas. Pagkatapos, salain mo ang katas. Ihahain ko ito sa inyo ng buong galang. Tama na ang kalokohan. Kapag tapos na, babalik ako. Sige na, sige na. Sasama ako sa'yo. Ikaw ang manguna at magturo ng daan. Hindi nga nakapagtataka, ito ang pugad ng dakilang penatanda. Sa tingin pa lang, puro dilim na. Parang eksena sa horror movie. Akala ko, mapupuno ko rin ng mga bunga ang lugar na ito. Mukhang wala nang maitatanim dito. Ano ang nangyari sa mga taong ito? Ito ang tinutukoy ng dakilang penatanda. Maaaring buhayin muli ang kanyang aray-aye. Sabi mo, bawal itong galawin. Sige, hindi ko gagalawin. Itatala ko muna ito. Hanapin na natin ang Marian. Hindi ko rin alam kung nasaan siya. Matagal na niya itong inihanda. Bitag lang ang bundok na ito. May naglatag ng pananambang. Hindi na tayo makalabas. Sana makontak ko si Master Shen. Meow. Mapanganib doon. Xiao Hua. Bumalik ka. Shen, iha. Huwag kayong pumunta rito. Nahulog kayo sa bitad. Napakatagal kong hinintay ang araw na ito. Gusto mo bang malaman? Bakit napakasagana ng espiritual na enerhiya sa katawan mo? Bakit mo nakamit ang dalisay na espiritu ng kahoy? Dahil isa kang sisidlan ng kaldero ng Shenong. Likas kang nilikhang maging susi. Ikaw ang pakay ko. Bago ka namatay, sinadya mong sabihin ang mga yon. Para lang maakit mo ako rito. Para ialay ako bilang sakripisyo. Hindi sakripisyo ang kailangan, kundi pagsasanib. Ang iyong espiritual na enerhiya ay sumanib sa aray-e.
Saka lamang tunay na mabubuhay ang selyo ng paglamon sa langit. Lahat ng espiritual na enerhiya mula sa daigdig ng mga espiritu at sa maise. Ang lahat ng espiritual na enerhiya ay dadaloy sa loob ng aray. At lilikha ng isang ganap na bagong mundo. At ako ay isisilang muli sa mundong iyon. Sinadya mong ipapatay kay Yanfei ang sarili mo. Sa wakas, may matalino rin. Kapag naglaho lamang ang katawang nasa mundong ito, makapupunta ako sa bagong mundo. Ngayon, malinaw na rin sa iyo ang lahat. Ito ang dakilang gawain ng paglikha ng mundo. Bilang susi, dapat kang makaramdam ng karangalan. Tao ako, hindi ako kung anong kaldero ng Shenong. Ngayon, wala na akong katawang kumukulong sa akin. Ang buong bundok na ito ang katawan ko, Yanfei. Huwag kang magpanggap na kaya mo ang lahat. Yung pagsabog ng bundok dahil sa ingay mo. Magtago ka sa likuran ko. Walang silbi iyan. Dito sa kinaroroonan ko, pinakamababa ang antas ng espiritual mong kapangyarihan. Isa ka na lang ngayong nasa ikalimang antas. Para sa akin, parang langgam na yumanig sa puno. Sobra ang tiwala mo sa sarili. Kahit ubusin mo pa ang buong dugo at lakas mo, wala ring silbi. Puro katas at sustansya ang apple juice na piniga ko para sa'yo. Xiaohua. Pasensya na at niloko kita. Hayaan na. Kapag tinitignan kita, naaalala ko ang anyo ni Xiaohua. Ayoko munang makita ka. May papaliwanag ko. Hindi ko sinadyang itago sa iyo ang lahat. Huwag ka nang magpaliwanag. Huwag mo nang ipaliwanag. Hindi pa ako tapos magalit ngayon. Aalis ka ba o hindi? Magdilim man ang langit, bukas ikaw ang magbabaligtad ng lupa. Matagal ka na ngang nag-istay at kumakain dito ng libre. Kailangan mo ring magtrabaho. Noon, pusa ka lang. Hindi ako makikipagtalo sa'yo. Hindi pwede ngayon. Huwag mo akong tawaging venerable. Tingnan mo nga ang dati mong gandang hitsura. Ang pogi mo noong lumabas ka. Ngayon, sa isip ko, puro ikaw lang na nakataas ang paa at nagpapalakas sa puwet. Kasalanan ko na yata sa simula pa lang. Tanggalin muna ang ilang punong hindi na pwedeng gamitin. Tapos magtanim ulit ng bago. Gusto mo akong pagtrabahuhin sa ganito? Kung hindi, mas marami ka pang makakain kaysa kanino man. Ayaw magtrabaho pero gusto ng libre. Bilisan mo, bilisan mo. Magmadali kang ayusin. Magtatanim ako ng bago. Tandaan mong mag-iwan ka ng isang parte ng lupa para sa akin. Para sa mga gulay. Pwede pa rin. Hindi ako naging alaga ng libre. Venerable. Ako na ang gagawa ng trabahong ito para sa inyo. Paano ko hahayaang magtrabaho ka? Mujing, alam mo na bang si Xiaohua ang Mazun? Pumunta ka roon at ayusin mo para sa akin. Paano mo hahayaang gawin ng venerable ang ganitong mabigat na trabaho? Hindi pa ako nakakahanap. Isasama mo ang kaso ng kagubatan ko. Gusto mong pag-usapan natin ngayon? Ayos na ang lupa roon. Pupunta muna ako roon. Umiinom ng tubig. May 2 taniman pa sa hilaga mamayang hapon. Binibini Shen, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Anong mahalagang bagay? Magpapasabi muna ako sa dakilang penatanda. Mga bata, napatingin kami sa inyo.
Sandali sasabihin ko. Master Shen. Ay grabe, parang pumayat ka palalo. Kailan kaya makakalabas si King Xiao? Hindi pa rin matatag ang kaluluwa niya. Hindi pa rin siya pwedeng umalis sa Maise. Medyo maayos naman ang buhay ko ngayon. Mga immortal, may kailangan ba kayo sa pagpuntan nyo rito? Ay, may dalawang bagay. Una, kanina sinabi nating bibilhin namin ang prutas na itinanim mo, di ba? Nag-usap-usap kaming mga may paboritong tindahan. Gusto naming bumili pa para ipamahagi sa mga kapatid na nakadestino sa bottleneck. Huwag kang mag-alala, siguradong hindi mababa ang alok namin. CJ. Pero ang taniman at ang lakas paggawa ay galing sa lahi ng mga demonyo. Kailangan ko pa ring tanungin ang opinyon ng Mazun. Tama, kanya naman ang lupa. Dapat tanungin si Mazun. Dito ka na ha. Narinig ko na ang lahat. Pero ang mansanas ay meron lang sa Maise. Masyadong mura ang presyo ng bihirang espiritual na prutas. Baka hindi na ito mabili ng talagang nangangailangan. 200 espiritual na bato kada isa. 201 bawat piraso. Puntahan mo at agawin mo. Mas mabilis pa kung ganoon. Shen Zhao, huwag kang magmadali. Alam naming mahalaga ang mga bagay na ito. At dala rin namin ang buong sinseridad namin. Pero 200 espiritual na bato kada isa ay medyo mahal talaga. Pwede bang bawasan ng Mazun ng kaunti? Kung gayon, 199 na espiritual na bato kada isa. Ang tapang mo ha. Nag-init ang ulo ng immortal na guro. Sabi niya, laro-laro lang ang 200, isang kahon ang kukunin mo. Mabuti na lang at marunong umintindi ang bata. Bibigyan kita ng 1,000 espiritual na bato. Unang dumating 5 kahon. Kumuha ka ng 5 kahon at ilabas mo. Nasa imbakan ni kagalang-galang na magiyan ang lahat ng espiritual na bunga. Narito ang 5,000 espiritual na bato. Xiao Hua, itabi mo ng maayos. May isa pa kaming bagay na kailangan naming sabihin sa'yo. Hindi ba tinulungan mo kaming magtanim sa King Xiao na mukadkad na ang mga bulaklak? Sa makalawa ang kaarawan ng anak niyang babae. Pumunta kami rito para kumuha ng isang kargamento. Inalagaan kong mabuti ang bulaklak. Halika rito. King Xiao, tignan mo. Maraming taon na mula nang huli kong makita ang dugong lotus. Talagang napakaganda ng pag-aalaga rito. Siguradong masayang-masaya ang anak mong babae sa kabilang buhay kapag nakita niya ang mga ito. Maraming salamat, Binibining Shen. Sa kabilang buhay ni Xier. Siguradong matutuwa rin siya. Maraming salamat sa tulong mo, Binibining Shen. Ito ang pildora sa pagpapatibay ng katawan na ako mismo ang gumawa. Maraming salamat, Binibining Shen. Siguradong matutuwa rin si Xier sa kabilang buhay. Maraming salamat sa tulong mo, Binibining Shen. Ito ang pildora sa pagpapatibay ng katawan na ako mismo ang gumawa. Binibining Shen, bilang isang mortal, hindi may iwasang mapasok ng enerhiyang demonyo ang iyong kaluluwa. Makakatulong ang pildorang ito na dalisayin ang enerhiyang demonyo sa loob ninyo. At palalakasin ang inyong katawan. Wala nang iba pa. Mauuna na kami. Hindi kami gusto ni Marie dito. Hindi ba may gusto kang sabihin sa akin kanina? Noon, pinagawa sa akin ng dakilang penatanda ang isang pakana laban sa dugong lotus. Baka may maging problema. Naubusan na ng kuryente. Mukhang naputol ang komunikasyon sa isang panig. Siguro, huwag muna. Hindi na rin magandang abalahin siya. Maghintay muna tayo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sa tuwing susubukan kong magsalita, lagi akong napuputol. Wala rin akong magawa. Ano ba talaga ang ginawa mong pakana noon? Pinakuha niya sa akin ang isang patak ng dugo mo at ipinapatak sa Snow Lotus. Iinan, hindi naman masama ang dugo ko. Mukhang walang problema. Pero kailangan pa rin natin silang sabihan agad. Makikita ka na agad ni Ama ni Xier. Ang bango naman.
Hindi iyan pwedeng kainin. Bakit hindi pwedeng kainin? Hindi iyan ang pildora sa pagpapatibay ng katawan. Iyan ang ibinigay sa akin ng pinuno ng King Xiao. Bakit naman magkakaroon ng problema? Ang mga taong nagmamalinis at nagkukunwaring matuwid. Mas marami pa sa kanila ang maruruming uod. Kayong lahi ng demonyo at ang lahi ng mga espiritu. May kinikilingan at maling palagay na talaga sa isa't isa. Ayokong makipagtalo sa'yo. Sabihin mo na nga kung ano ito, kung hindi pildora sa pagpapatibay ng katawan. Pildora sa pagtitipon ng espiritu. Hindi ba magandang bagay iyan? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng dakilang penatanda? Sinabi niyang ang iyong orihinal na katawan ay ang kaldero ng Shenong. Likas kang nagtataglay ng napakalaking espiritual na enerhiya. Kaya nitong pakainin ang lahat ng bagay at tulungan kang magsanay ng enerhiya. Pero limitado ang kapasidad ng kaldero ng Shenong. Kapag sumobra ang espiritual na enerhiya, sasambulat ang kaldero ng Shenong. Pagkatapos, ang napakalaking enerhiyang nakatago sa loob ng iyong katawan ay biglang ilalabas. Napakalaki ng dami nito, na kaya nitong lumikha ng isang bagong mundo. Isang banal na lupain ng espiritual na enerhiya na walang kapantay. Sinadya niya yon. Hindi ako makapagsasabi ng tiyak. Pero mas mabuting mag-ingat. Huwag mo na lang kainin. Hindi ko pa rin makontak si Sensei. Walang problema sa mundo ng mga espiritu. Kung hindi ko pa rin siya makontak bukas, ako na ang pupunta sa mundo ng mga espiritu para hanapin siya. Salamat, kagalang-galang na Marian. Kung ganoon, gabi na, kailangan ko na ring magpahinga. Kagalang-galang na Marian, bumalik na po kayo. Ay, Nini. Akala mo ba isa ka pa ring musang na dalisay na parang yelo at malinis na parang jade? Umalis ka na. Pinasabog mo ang makungko. Saan ako pupunta? May kakayahan kang pasabugin ang makungko. Pero wala kang kakayahang buksan ang pinto. Buksan mo, buksan mo, buksan mo. Tumubo na naman. Kaya palang patuloy na tumubo ng bulaklak na ito. May mata pa ng pormasyon sa ilalim ng tigang na lupain. Isa na namang magkakaugnay na pormasyon. Ang tigang na bundok kahapon ay isang lantad na pormasyon. May nakabaon pa palang lihim na pormasyon sa ilalim nito. Ano ang sinabi mo? Nagtutugon ang dalawang iyon sa isa't isa. Basta't may isa pang nananatili. Hindi tuluyang mawawala ng bisa ang selyo ng paglamon sa langit. Bakit ang gulo naman ito? Ganoon karami ang sentro ng espiritu ninyo. May kulang pa. Hindi pa lubusang gumagana ang pormasyon. Maaayos pa ito. Lanan, ano ang kailangan kong gawin? Tumingin ka lang. Nagtagumpay. Hindi tama. Paano nangyari ito? Wasak na ang mata ng pormasyon. Bakit namatay ang puno sa halip? Hindi ang mata ng pormasyon ang problema. Nang mabuwag ang mata ng pormasyon, tuluyang sinipsip ang enerhiyang espiritual mula sa ugat ng lupa. Nawalan ng supply ng enerhiyang espiritual ang mga halamang espiritual. Kaya agad silang nalanta at namatay. Yan Fei, di ba sabi mo may pambihirang bisa ang dugo ko? Maililigtas ba nito ang buong gubat? Masyado itong makapipinsala sa katawan mo. Basta may silbi, ayos na.
Ang tuyong kahoy ay muling namukadkad. Si Shen Sihe ba talaga ay isang karaniwang tagapagsanay lamang? Ang tuyong kahoy ay muling namukadkad. Si Shen Sihe ba talaga ay isang karaniwang tagapagsanay lamang? Ano ito? Ito ba ang kaldero ng Shenong? Tao ako, hindi kaldero. Anong kaldero? Biglang naging presko ang hangin. Dumating na ang tamang sandali. Lubusan nang napalakas ng kaldero ng Shenong ang pormasyon. Maaari na nating buksan ang pormasyon. Palayain mo siya. Malaki rin ang enerhiyang espiritual na ibinuhos mo nang buwagin ang pormasyon kanina. Wala ka ng anumang banta ngayon. Sinadya mo ito. Ipinakita mo ang tunay mong pakay. Para aksayahin ko ang aking espiritual na kapangyarihan. At muli mong pinagamit kay Shen Sihe ang dugo niya para buhayin ang tigang na lupain. Para punuin ang pormasyon sa ilalim ng lupa. Hindi naman pala ganoon katanga. Anak ng pagong, naglakas loob kang galawin ako. Alagad, mukhang sawang-sawa ka na mabuhay. Matagal tayong hindi nagkita, Junior. Ikaw nga talaga. 300 taon nang patay ang anak ko. Hindi siya mailigtas ng daigdig ng mga espiritu. Hindi rin siya mailigtas ng maise. Sa pagpunta lamang sa isang bagong daigdig siya muling mabubuhay. Alam mo ba kung bakit ka napunta rito? Ako. Ako ang may pakana. Sinadya kong akayin ang dating. Shen Sihe para mawalan siya ng tiwala sa sarili at masiraan ng loob. Pagkatapos, sinabi kong ialay niya ang espiritu sa dakilang pormasyong alay. Para mapalakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan. At ginamit ko ang pormasyong alay na binuksan niya. Para makita ang kaldero ng Shenong na nasa labas ng daigdig na ito. Ikaw ang nagpalaki sa kanya. At ano naman ngayon? Makakatulong siya sa pagkumpleto ng dakilang plano ko. Iyan ang tunay na kapaki-pakinabang. King Xiao, nababaliw ka na. Junior, hindi mo nauunawaan. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan. Wala na akong ibang landas na makita. Ikaw na lang ang huling hakbang, Shen Sihe. Samahan mo ako hanggang dulo. Sinabi ko ng tawa ko. Hindi ako kailanman naging gamot o bato. Lalo nang hindi isang mahiwagang kaldero. Hahaha. Walang silbi, hahaha. Hindi na niyo ako mapipigilan. Kahit mamatay ako rito. Kapag nakarating na ako sa bagong mundo, muli akong isisilang. Na-activate na ang globo. Bumalik ka, ang sentro ng aray ay nasa direksyong iyon. Bumalik ka, ang sentro ng aray ay nasa direksyong iyon, ang sentro ng aray ay nasa direksyong iyon. Tinatawag niya ako, tinatawag niya ako.
Ang prutas na itinanim niya ay humihigop ng espiritual na lakas ng aray. Tapos na. Naku, Shensae. Ikaw lang mag-isa ang sumira sa maalamat na selyo ng paglamon sa langit. Hindi ba kayo nasaktan? Hindi. Papunta na sana ako nang mapansing may mali rito. Kaya nagtago na lang ako. Xiao Hua, patawad. Hindi ko rin nakalaing ganoon pala siyang tao. Namatay ang anak niyang babae sa isang aksidente ilang daang taon na ang nakalipas. Pero hindi niya kailanman nalampasan yon. Akala nating lahat ay may sakit lang siya. Hindi natin napansin ang kakaiba niyang asal. Kung ganoon, makakauwi pa ba ako? Napakatagal na. Malamang na nawasak na ang katawan mo roon. Ano ang gusto mo? Babayaran ko ang pagkakautang ko sa'yo. Buti na lang, wala na akong gaanong kamag-anak doon. Masiksik na ang espiritong enerhiya sa bungang ito. Pero bakit parang may kaunting enerhiyang demonyo rin? Naghahalo ang espiritong enerhiya at enerhiyang demonyo. Mas matagal itong naiimbak kaysa dati. Mas angkop pa nga ito sa malupain. Mas masarap din ang lasa. Napala, Xiao Hua. Tungkol sa 5 kahon ng bungang espiritu na ibinigay mo sa amin. Kinupit at tinakbuhan ng buwisit na yon mula sa King Xiao. Nang makita ko siya, balat na lang ang natira. Nangako ako kina Yuxu at Lingjian na may maibabalik ako sa kanila. Pwede bang ibenta mo ulit sa akin ang ilan? Kung kapaki-pakinabang ang bungang ito sa dalawang mundo, bakit hindi tayo magbukas ng tindahan sa lansangan? Hindi mo na kailangang pabalik-balik. Makakakain din ang ibang mga magsasaka ng espiritu. Pero tayo ang nagtanim nito. Bakit natin pakakainin ang mga taga-mundo ng espiritu? Marami tayong bunga. Mabilis din silang tumubo. Hindi mauubos sa pagkain bago pa dumami ang ani. Ang pagbebenta sa mundo ng espiritu ang solusyong panalo sa lahat. Kailangan mo pa rin munang hingin ang pagsang-ayon ko. Hindi rin praktikal na palaging pumapasok at lumalabas sa malupain. May epekto pa rin ito sa atin dito. Walang namimilit sa iyong pumunta rito, kaya huwag kang tahimik lang. Wala namang nagtuturing sa iyong pipi. Gawin mo ang gusto mong gawin. Napagpasyahan na natin. Pwede kayong pumasok at pumitas mismo. Hindi ka ba natatakot na masira ito? Kapag natapakan at nasira, magbabayad ka. Paraan din yan ng pagbebenta. Makakain ba ng mga demonyo ang bungang ito? Kapag hindi masarap, papaluin kita. Magkano kung bibilhin ko lahat? 50 batong espiritu bawat isa. Sige, 2 piraso muna. Xiao Hua, kami na ang bahala sa negosyo mo. Binibining Shen, matagal-tagal na rin. Kayo na ang kumuha ng pagkain. Shen Zhao. Magtabi ka naman para sa akin. Pasensya na. Unahan na lang. Binibini, meron pa ba pakiusap? Meron. Bumalik na lang kayo bukas. Naubos agad. Kinuha ng si Fuko ang 2 iyon. Kaya pala humina ang negosyo sa lungsod nitong mga nakaraang araw.
May umaagaw pala ng mga mamimili ko. Ako na ang pupunta para gibain ang pwesto niya. Binibining Shen, ibenta mo na lang sa akin ang isa. 3 araw na akong naghihintay rito. Ni hindi ko man lang nakita kung ano ang hitsura ng bunga. Tama, yay. Ibenta mo na lang sa akin ang isa. Kapag hindi ako nakakain ngayon, manghihina ang buong katawan ko. Pasensya na. May takdang dami lang bawat araw. Hindi ako ang nagpapasya rito. Kung hindi siya ang nagpapasya, sino pa ang may kapangyarihang magpasya rito? Wala na talaga. Bukas na lang. Bukas na bukas, may limit din ang benta ko. Bukas na bukas, paulit-ulit na bukas. Napakarami pang bukas. Sino ang nagbigay sa inyo ng permiso para magtinda rito? May lisensya ba kayo sa pagtitinda? Wala. Pero, kung wala, illegal ang operasyon ninyo. Gagibain ko ang pwesto ninyo. Bawal. Ito ang teritoryo ko. Wala kang pakialam. Lene, alam mo ba kung sino ako? At lakas loob mo pa akong sigawan. Kahit sino ka pa, wala akong pakialam. Lene, hindi mo alam kung kailan ka dapat tumigil. Aray. Huwag kang magmadali. Teritoryo ko ito. Kailan pa pinapayagang manakit ng customer? Ako ang bulag na hindi kumilala sa bundok tay. Mabuti at marunong ka ring kumilala ng sitwasyon. Iligpit ninyo ang pwestong ito. Ibigay mo sa akin ang kinita ninyo nitong mga nakaraang araw. Pagbibigyan kita sa pagkakataong ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka makakatagal sa maise. Sino ang humingi ng tawad sa iyo? Ako. Ako nga. May mata ako. Pero hindi kita nakilala. Akala ko ikaw si Bundok Tay. Narinig kong sikat na sikat ka. Dahil sa kaguluhang ginawa mo, ipinatapon ka sa kanlurang ilang. Mali ang ginawa ko. Ang gwapo mo pala, Bundok Tay. Limitado. Isang bunga. Mujing, magtrabaho ka. Mujing, kumilos ka. Mujing, magtrabaho ka. Tiisin mo pa ng kaunti. Maghahanap pa ako ng ilang tao para tumulong sa'yo. Pakinggan mo siya kung ano-ano ang sinasabi niya. May hawak siyang ebidensya. Sinisiraan na nga niya ako, hindi pa marunong mag-ingat kapag nagsasalita. Noong una akong dumating dito, isang pusa lang ang kasama ko. Ngayon, may kasama ka nang ako. Hindi pa ba sapat? Heh! Ay, sobra-sobra na nga. Ngayon. Pangatlo na ngayon. Pagkatapos nito, 2 araw na lang ang pasok. Puno na. May isang bungang espiritual ako rito. Mukhang maganda ang batong itim na obsidian sa pwesto mo. Ipagpapalit mo ba? Marami kaming batong itim na obsidian sa bahay. Pero sa unang tingin pa lang, pambihira na ang bungang espiritual na ito. Mukhang itinanim ng isang espiritual na magsasaka. Siguradong mahalaga ito. Ayos, kasunduan. Kumikita na ako, kumikita na talaga. Ako ang pinuno ng sekta. Pero ngayon, naging tagapangasiwa na lang ako. Hindi ba maganda yon? Namumuhay ng payapa at ginagawa ang gusto. Mas komportable nga ng ganito. Pinuno ng sekta. Wala pang gumagawa ng pagdidilig sa bukid ngayon. Puntahan mo ang mga alagad ko.